Our scripture reading for today is taken from the book of Romans, chapter 16, verses 3 to 5. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risk their necks for my life, to whom not only I give thanks, but all the churches of the Gentiles give thanks as well. Greet also the church in their house. May the Lord and conviction upon hearing of this word, may all we be seated. O Lord, maraming salamat po muli sa araw ng Biyernes na muli kami pa makakatanggap ng spiritual na pagpapala na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng inyong mga pagpapala, sa inyong mga biyaya, especially, Lord, yung mga bagay, yung mga pagpapalang espiritual, dahil ito ang tunay na bumubuhay sa amin. This is what's making us alive and kicking sa buhay na ito. Ang inyong mga salita. Kaya maraming salamat po, Holy Spirit, sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Hiniling po namin, O Diyos, na dagdagan mong aming understanding habang nakikinig kami sa inyong mga salita. O Father in heaven, ito po ang aming samadalangin in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and Amen. Pag-usapan po natin ngayon yung dalawang kapatiran na nabanggit po dyan sa binasa kanina, kung ano yung naging involvement nila sa buhay ng ating kapatid na si Pablo. Titignan po natin yung ilang mga pointers, mahalagang mga details patungkol po sa mag-asawang ito at yung pang ibang mga tao surrounding them. Hayaan po ninyong basahin ko muna sa inyo. Yung pong Acts 18, 1-4. Verse 1, after this, Paul left Athens and went to Corinth. And he found a Jew named Aquila. Sa Tagalog po, Agila yan. Sa English, Eagle. A Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife, si Priscilla or Prisca. Because, why? Because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. So, he went to see them. So, verse 3, and because he was of the same trade, Paul stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. So, dito po muna tayo. Hindi lamang po in recent history, memory at sa nangyayari ngayon na ang mga Hudyo po pinapalaya sa isang lugar. Maging ang mga kapatid na ito, panahon pa lang nila Pablo ng ating Panginoon, hindi lang Christians. Pero binasa po natin specifically yung mga Jew, yung mga Jewish, kasi ito pong mga taong pinag-usapan natin, they are Jews. But of course, they have become Christians nung tumanggap sila sa Panginoon. But since they are Jewish, pinalaya sila sa kanilang pinanggalingan dun sa Italy. At ito nga po si Claudius. Lahat ng mga Hudyo lumayas. And until now po, ganyan din na nangyayari. Mula noon hanggang ngayon, yan po yung experience ng mga Hudyo. Nang dahil na rin sa gawa ng kalaban, Satan himself, at sa gawa na rin ng mga taong walang pananampalataya sa tunay at nag-iisang Diyos, they really hate the Jews. Ang mga Hudyo po ang most hated people on this planet. Hanggang ngayon po. Kasi po masisipag sila eh. Masisipag, yun nga lang matigas din kasi ang mga ulo sa harap ng ating Panginoon. Maraming nagagalit sa kanila. Simply because ganun sila ka-zealous, yung zeal nila sa kanilang pananampalataya kay Yahweh, gayon na lamang. Kaya people really hated the Jews. At ginagawa po kasi scapegoat ng maraming tao ang mga Hudyo. Katulad po ni Emperor Nero, di ba? Ni Emperor Nero, nagkaroon ng malaking sunog sa Rome. At kagagawan po ni Nero yun, ng mismong emperor. Pero binlame niya kay Nino sa mga Jew. Meron sila talagang hatred from the enemy and hatred from themselves against these people. Imagine this, God loves them so much sa kabila ng katigasan ng ulo nila hanggang ngayon. But the people hates them so much. God loves them so much, but the people hates them so much. Nung araw kasi, di ba, kapag ang bata matigas ang ulo, Hudyo kang bata ka. Kasi alam niyo po ba na until the 19th century, even that very big church,
Meron silang hidden hatred sa mga Jew. That big church, alam nyo na kung ano yung very big church na pinag-usapan natin. That so-called Christian big church, even them, they hated the Jews. Kaya ang nagkaroon ng kasabihan, Hudyo ka, no? Hudyo kang bata ka. Ibig sabihin, napakasalbahe mo, napakatigas ng ulo mo. Nagamit din sa ganun. Yun yung hatred. Ngayon na lang po, sa 20th century, hanggang sa ending na lang siguro ng sanlibutan, medyo natuto na ng diplomasya ang mga tao that even though they really, really hate the Jew, bawal nang magsalita ng hatred. Even sa social media. Di po ba may mga bawal ng mga words? Pero in their hearts and minds, they really hate these people. The people of God. Hindi ako magtataka kung unbelievers or yung mga tao sa malaking simbahan na yon ang nag-hate sa mga Jew. Pero magtataka ako kapag naturing ang tunay na Kristiyano, they also hate the Jews. Walang tunay na Kristiyano, walang tunay na anak ng Diyos who will hate these people. You know why? Kasi our God loves them. So we must love them as well. At marami tayong nabasa sa scripture, especially kay Pablo, tayo nga raw inugpong lamang sa tunay na puno. Ang tunay na puno, ang mga Hudyo, pansamantala, binaling ng Diyos ang kanyang pagtingin sa atin kasi ang titigas ng ulo nila. Ang tigas ng ulo ng mga Hudyo, binaling niya ngayon sa mga hentil, which is part of His eternal plan. Binaling niya sa mga hentil ang kanyang paningin. Ito tayo ngayon, the church. The Christian church is a Gentile church. Na ngayon, may mga Hudyo na rin. Or meron na rin mga Israeli Christians. Ang Bible din na nagsabi, ibe-bless ng Panginoon yung magbe-bless sa mga Hudyo. Remember yung pangako niya kay Abraham? Alam po ba ninyo kung ang isa sa reason kung bakit gano'n na lang ang Panginoon sa pangangalaga niya sa Israel? Because of a promise. Yun ang promise kasi ni Yahweh, ni Elohim, kay Abraham. Ang sino mang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Ang sino mang hindi magpapala sa iyo, susumpain ng Diyos. Look at the world now. Look at these people, these Arabs, or yung nagtataglay na kalang relihiyon who hated the Jew. What's happening to them? They're even killing each other. Ako po, napansin ko lang, hindi ako racist, pero napansin ko lang, pagdating sa talino, mas matatalino talaga Hudyo compared sa mga Arabs. Ang Hudyo, kaya niyang kumilos mag-isa. Kaya lang mabuhay mag-isa, kaya lang ipaglaban ng basal na mag-isa, gumawa ng armas nila mag-isa, sila naglilinis ng baril nila, sila nag-maintain ng mga tanks nila. Ito pong mga Arabs, someone else will do that for them. Yun po yung mga expats. Napanood po namin minsan, I think nakwento ko ulit, merong nag-assess sa Arabs, why Arabs always lose wars? Why? Kahit ang liit ng Israel, lagi silang talo. You know what? Tamad. Pangalawa, wala silang alam talaga sa ginagawa nila. Bibili ng armas, hindi marunong mag-maintain. Ang maintenance, sino? Expats. Filipinos, Indians, Bangladesh. Sila mismo, wala. Pangatlo, yung nalalagay sa posisyon, yung mga generals, yung mga colonels, kamag-anak ng king. Hindi naman talaga nila in-earn na sila naging general, dahil in-earn nila, nagsimula silang private first class, hanggang gumapang pataas, naging general. Hindi po kasi talaga nun. Nepotism. Naglalagay lang ng mga kamag-anak sa pwesto, mga wala namang alam. Kaya pag konting gera lang, takbo, talo ka agad. Yun ang kaibahan ng Israel. Sinabi ko po yan, that's why they hate Israel. Dahil wala silang panama sa mga anak ng Diyos. Sa wife ng ating God, which is Israel. Yun po kasing tawag ng ating Diyos sa Old Testament sa Israel. Israel is my wife. Kaya ang Israel, kapag sila sumasamba sa Diyos-Diyosan, ganun na lamang ang pagsaselos ng Diyos. God was really, really jealous kasi Israel is God's wife. Ang church po, tayo? We are the bride. Hindi pa po tayo wife ng God. Ikakasal pa lang tayo. We are betrothed. Napag-aaralan natin lagi yan. Sinasabi ni Pablo. We are betrothed. Fiancé tayo ng Lord Jesus Christ. And there will be, kapag nag-rapture, magkakaroon daw ng marriage supper of the Lamb. Ikakasal tayo sa Panginoon doon sa langit. Doon pa lang tayo magiging wife ng ating God. So Israel, throughout history, is the wife of God. Kaya ganun siya kaselos kapag sumasamba sa Diyos-Diyosan. Palo dito, punishment dito. Hindi siya mag-give up. Kaya nga sa huling panahon, kahit 1/3 na lang ang maiiwan na mabubuhay sa mga Israelita, mahal na mahal pa rin siya ng Diyos. Ganun magmahal ang ating Panginoon.
napaka-idolatrous ng Israel. Sa mata kasi ng Panginoon, yun yung kumbaga sa atin, adultery yan, di ba? Pag yung asawa mo, ikaw mismo, meron kang iba, adultery yon. Sa mata ng ating Panginoon, ganun din, spiritual adultery ang ginagawa ng Israel. Kapag siya tumatawag, sumasamba sa ibang Diyos. Kaya nga, again, sa 10 utos, wala kayong magiging ibang Diyos, kundi ako lamang. At wag na wag kayong gagawa ng mga images, mga imahen, mga rebulto, na kamukha ng mga nasa itaas, nasa lupa at nasa ilalim, o ilalim ng dagat. Matapos yung gawin yung rebulto, sasambahin ninyo. Because I am a jealous God. Kaya merong sumpa hanggang ilan, hanggang ika-4 o 5 salinlahi. Sumpa. Ano yung sumpa? Kahirapan. Hindi pag-ahon sa buhay. Hanggat ang Pilipinas po, nagko-commit ng adultery sa Diyos, punishment after punishment ang daranasin ng Pilipinas. Everyday po nanonood kami ni Mrs. na konting disiplina po, hindi talaga magawa ng mga Pilipino. Konting disiplina. Pag sinaway pa ng MMDA, sumasagot-sagot pa. Para mas marunong pa siya sa MMDA. Isipin nyo, simple lang, no parking. Ano gagawin ng Pilipino? Ng ilang mga Pilipino, hindi lahat. Kung saan may nakasulat na no parking, doon siya magpa-park. Look at this. Walang disiplina, majority ng Pilipino, papaanong aahon ng bansang yan, ang ating bansa. Ang sa akin po, wag na lang tayong sumali. Dito po, practicein natin yan. Kasi ako po, pinaghahandaan ko na yan. Hindi ako dito lang magdadrive sa bansang ito. Pag uwi ko, magdadrive din ako doon. Kung ako kapos sa lamig ng ulo dito, lalo akong high blood din doon sa Pilipinas. Hindi lang kotse makakasabay mo, may bus pa, may tricycle, may pedicab, may jeep, may mga e-bikes pa, may nagkakariton. At hindi lamang yun, nakaharang yung mga nagtitindang illegal, tumatawid ng basta-basta. Kaya sabi ko, Lord, pagdating ko nun, tulungan mo ako mag-drive sa Pilipinas. May magbabalot. Hindi ko sinasabing evil yung mga yan, kaya lang yun yung mga hurdles natin habang nagdadrive sa Pilipinas. Ang point ko po, kung dito pa lang, mainit na ulo natin mag-drive. Ako, lalong-lalo na po sa Pilipinas. So kung wala tayong pasensya dito, lalong-lalo na sa Pilipinas. So matigas ang ulo ng Pilipino. Katulad ng Israelita. Nakita niyo yung Hamas? Yung mga batang mga inosente? Yun kaagad yung sinasaksak nila. May school of terrorism eh. Di ba nakakita kayo ng mga bata, sa mga pictures ng mga bata, nakasuot ng vest na punong-puno ng explosives? At may hawak na barel, handa silang magpakamatay for that evil cause na meron sila. Dagdag nyo pa yung mga taong yun. Hindi lamang yun, ang pinakadelikado po sa lahat, yung mga closet enemies of Israel. Yung kakaway-kawayan ng Israel, kapag may summit, kinakaway ng Israel. O Abraham Accord, magkaroon ng pagkakasa ang mga Arabs ng Israel. Panlabas lang po yun, mga kapatid. These people will never really have peace with Israel. Kaya ngayon, Abraham Accord hanggang ngayon, hindi pa talagang mangyari. Ang tagal namin hinihintay ni Mrs. na mabuksan na lang airport ng Saudi, airport to airport ng Saudi sa Israel. Hindi pa rin nangyayari. Ang tagal, ilang taon na yun. 5 years na yata yun. Plano yun eh. Kasi hindi matuloy-tuloy because of what? Hatred of the Jews. Gagawa sila ng paraan upang hindi magkaroon ng pagkakaisa, ng peace between them and Israel. Kaya tayo mga Kristiyano, let's pray for the peace of Israel. Yung kasi sinabi sa Biblia, pray for the peace of Israel because they will be blessed. Whomever who prays for peace for Jerusalem, of course, magkakaroon ng blessing from our God. Of course, not because of the blessing, pero yun kasi ang tama. Yun ang kasi ang tama kung bakit ito itinuturo ng ating Panginoon. So, pinalaya sila after na marami kong kwento. Kung babalik tayo nun, yung pinalaya sila because of hatred, prejudice against them. Yung nga lang kagandahan kasi, niloob ng Panginoon, makita sila. Si Pablo, saka si Aquila, at si Priscilla, sila yung makita. At malaking naging part po doon, yung pagiging pareho sila ng trade. Pareho sila ng hanap buhay. Ano sinabi dyan? They were tent makers by trade. I think sa Tagalog, mangungulti. Yun ba yun? Sa Tagalog Bible? Di ba, mangungulti or what? Gumagawa sila ng tent. Ngayon, binasa ko po yung extra information na patungkol sa tent nila. Yung pala mga tent nung araw, hindi katulad ngayon, lona na lang, tolda, di ba? Yung mga ganun, lona ba tawag doon? Nung araw pala, kung gusto mo na matibay na tent, kailangan mo nung balahibo ng
Kambing! Isip ko, mahaba ba yung balahibo ng kambing? Kasi matibay pala yung balahibo ng kambing, pero hindi lang basta kambing. May special kind of kambing, yung balahibo niya, pag ginawa mong tent, pinagduktong-duktong mo, matibay na matibay talaga. Yun yung ginagamit lang ng araw. At hindi lamang po basta tao lang ang makaka-afford nun. Yun lamang medyo may pera. Okay, yun po ang trabaho nila. So doon sila kumikita ngayon. Kaya nga po, again, ang pamagat po ng message for today ay The Tent Makers. So sino itong si Aquila saka si Priscilla? Sila po ay fellow workers ni Brother Paul. Ang sabi po sa 1 Corinthians 16:19, The churches of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla, together with the church in their house, send you hearty greetings to the Lord, in the Lord. Yung pong church nung araw, nung nagsisimula pa lang po ang Christian church, hindi po sa ganito, hindi sa mga magagarang mega churches, mga football stadium ginawang church, hindi po nagsimula sa saan? Sa bahay po. You know, mga kapatid, the church starts at home. Nagsisimula po ang church sa bahay. Hindi sa labas. Number one, ano ba talaga yung church? Yung pinananahanan ng Espiritu ni Kristo, di ba? And that is us. That's us. We are the church. Pag pinagsama-sama ngayon, nagkakaroon ng physical church. Nagiging grupo na, nagkakaroon ng fellowship. Like us. Pero ang point ko po, katulad po sa ginawa ni Aquila sa ni Priscilla, yung pong bahay talaga ang dapat nagsisimulang maging church ng Lord. Ibabalik po natin yung challenge natin sa bawat isa. Let your home be the church of the Lord Jesus Christ. Tama yun, meron kayong dinadalhang mga malalaking churches kung saan kayo nakatira. Pero, mas mainam kung sa bahay po natin, magsisimula tayo ng gawain. Opo. Sigurado po, hindi lahat dadalo ka agad. Especially mga parents, hindi po kagad dadalo yan. Naranasan ko po kasi yan. By the grace of God, ako po yung unang na born again sa pamilya namin, sumunod yung mga kapatid ko, pero by that time, ang unang naging udyok sa akin ng Holy Spirit, magpasimula ng Bible study sa bahay. At yung nga po, nakipag-usap ako sa pastor namin, at meron siyang pinadalang elder para magsimula ng Bible study. Yung pag-ask ko ng magtuturo sa bahay, pinakamadaling part po yun. Kasi handang-handa yung mga kapatiran, yung mga elders, yung mga deacons, yung pastor. Handa sila anytime. Ang mahirap po, sa simula, paano ka magpapaalam sa parents mo? But kung talagang mahal natin si Kristo, at kung mahal natin ang kaluluwa ng ating mga loved ones, gagawin natin kahit tayo nanginginig sa takot. To make the story short, ang nangyari po kasi, hindi ko makakalimutan kasi tanghali yun. Umuwi ang tatay ko, pulis kasi yun, umuwi para magtanghalian. Or hindi na magganong kalinaw. Basta kumakain siya. Nandun ako sa likod. Kumukuha talaga ako ng ano ba tawag doon? Tiyempo. Kasi ayoko matapos yung kumain. Pag matapos kumain yun, magliligpit yun, naalis na yun. Sabi, ito lang yung window of my opportunity habang kumakain siya. And you know what? Talagang ganun lang ang kabako mga kapatid. Kasi alam mo, tatay ko, pulis yun eh. Mahigpit yun. Doon kami natuto ng disiplina. So, hindi basta-basta to. Kaso, I love the Lord so much. And I love the soul of my father and my family. Kinausap ko siya, tay. Okay, tay, gusto ko sanang pwede po ba tayo magsimula ng Bible study dito sa bahay? Ikaw bahala. Ganun siya, matigas. Praise God. Diba? So, nagsimula kami doon. Merong pumuntang elder. Nagsimula ako ng Bible study. Yung nanay ko, tatay ko, ilang mga kapatid ko, hindi ko na rin maalala mismo. Siyempre, given na yan, unang itatanong nila, yung mga nakatayo dyan, yung nakapatong dyan, tatanong nila lahat yun. Dapat nasasagot ng tama. Hindi po basta-basta nagtatayo ng Bible study. Tayong nagpasimula nun sa bahay at yung pupunta, dapat marunong sumagot. Nag-aaral ng Word of God. Hindi rin mahina ang loob, hindi biglang hinimitay na lang doon or what. O natigagal, hindi makapagsalita. Pero huwag tayo matatakot. Kasi yung first step lang naman sa atin eh. Yung second step and beyond, sa Panginoon na po yun. Ang Holy Spirit ang kikilos. Kung may takot, sandali lang yun. Kung may kaba, sandali lang yun. So doon nagsimula ang lahat. Yung kapatid ko, di ba? Not because specifically doon sa BS na yun, pero at least namulat sila about these things. So isa-isa. Some of my brothers and sisters, talaga ng pagtanggap sa ating Panginoon. And some of them, naging workers, syempre, ng aking Lord. At, of course,
Yung aking parents mismo, naging ano po sila, workers ng Lord. Mga ano po sila, naging ushers. At lagi, ang dami nilang mga certificates naka-display. Yan, naka-display galing sa church, yung mga appreciation, and ganyan. Naalala ko po yung parents ko, mahina na po pareho yun. Malayong malayo sa katawan natin ngayon, nakalalakas natin dito. Alam niyo po ba yung church nila nasa rooftop? Walang elevator. Nag-aakit manaog yun. Matatanda sila, mahina ang katawan. That must be a challenge sa atin na kalalakas natin dito. If they can do it, we can do it too. Simulan po ninyo ang gawain sa bahay ninyo. Hindi talaga fully magiging home yan kung si Jesus wala doon. It will remain a house. Mga kahoy, mga batong, ginawang cube, and that's it, nilagyan ng bubong, that's it. Ang tunay na home, when Jesus Christ dwells in that house. Number 1 sa ating puso, pangalawa mismo sa ating tahanan. Walang imposible. Walang imposible sa Diyos kung tayo makikiko-operate with Him. Okay? So, ganun pong ginawa ng mag-asawang to. Sa mismong bahay nila, nagkakaroon ng gawain. Lalayo ko pa ba kung yung mismong bahay mo may gawain na kayo? At ang kagandahan po nun, alam po ninyo, kagandahan nung kapag sa bahay nagtayo ng gawain, ng pagsamba, madaling mag-grow yung mga bata. Kasi makakatuwang sila eh. Tuturuan mo sila, pag may mga tao na, huwag kayong papanik ng kwarto, dapat dyan lang kayo. Pag may kumatok sa labas, buksan yung pintuan, ikaw ang magpe-pray mamaya, ikaw magbabasa ng scripture, ha? Nakita niyo yun, ganun kabilis. Ganun sa kabilis silang, kumbaga yung break-in nila, andun ka agad. Yung mga bata. Imagine that. At kayong mag-asawa, let's say marunong lang tayong magturo, at kasi ang dami natin pinag-aralan, isipin niyo yun, almost ma-accelerate yung lahat-lahat sa ating spiritual life kapag po tayo nagtayo ng gawain po sa ating mga bahay. Ganong kabilis. Ganong kabilis. Kasi nandun na eh. Hindi lamang po yun. Ang isa sa po sa pinakamagandang nangyayari kapag sa bahay natin ang gawain, we will be really responsible sa church. Kasi walang ibang mag-aasikaso. Tayo mag-aasikaso. Yung pagkain, kayo magluluto. Kayo maghahain. Pagtapos kumain, huhugasan yung mga plato. Kikilos lahat. Darating na lang yung time, yung mga kapatiran, sila na mismo magbo-volunteer. Yun po nangyari sa GCC Pasig. Wala namang sinasabi si Ate Joy na tinuturuan niya, inuutusan ng ganyan. Sila po ang nagkusa, yung mga kapatid. Next week po magdadala rin po kami ng pagkain para makatulong kami. Meron na sila nagkusa sila mismo. Nakita niyo yun? Ganun ka-accelerated ang spiritual growth kapag sa bahay pa lang may pagsamba na. Kung talagang gusto natin tayo, ang mga mahal natin sa buhay maging Kristiyano, at hindi maging stagnant sa pagiging Kristiyano, magsimula sa bahay. Magsimula sa bahay. Napakaganda. Experience po namin ni Mrs. yan. At ng marami pang mga kapatiran around the world na nagpasimula ng gawain sa kanilang mga tahanan. So, 2 Timothy 4:19, greet Priscilla and Aquila and the household of Onesiphorus. So ito na naman, lagi pong kasama sa greetings ni Paul itong mag-asawang ito. At lagi pong nauna si Priscilla bago si Aquila. Minsan Aquila and Priscilla, pero madalas po Priscilla and Aquila. Ngayon sabi nila ng mga theologians, even though hindi naman ganun ka 100% sure, maaari si Priscilla, leader siya by that time. Siya yung leader. Siya yung nagpasimula. Sa kanya nagsimula ang mga bagay na ito. Maaari. So dito po natin makikita, hindi ko mo babae, hindi pwedeng mag-lead. Especially kung Bible study o yung mga gawain beyond the pulpit. Pwede po kayo mismo magsimula. Lalo po kayong mga babae. Kasi po, with due respect sa mga kalalakihan, it's already proven, mas maraming dumadalong babae sa church kaysa mga lalaki. So, kayo talaga ang magsimula sa bahay. Kung talagang kayo ang commander, simulan nyo doon. O magsisimula tayong bahay, ikaw ayaw mong sumama sa amin ng mga anak mo para mag-church. O sige, magkakaroon tayo ng Bible study dito sa bahay. Right? Amen. Doon nyo ngayon gamitin yung pagkababae ninyo. Isa akong tunay na babae. Magsisimula kami ng BS sa bahay. Right? Gamitin nyo yun. Wag na po tayo magpatumpik. Malapit na po talagang bumalik ang Panginoon, mga kapatid.
Nasa 2 Timothy na po tayo, nasa Timothy time na tayo, na worst will be worst. Nothing will get better. The worst will be worse sa mga susunod na panahon. Simulan nyo na lang sa mga trabaho. Wala na pong natatanggal sa trabaho nowadays. Kung hindi man nawawalan na trabaho, yung sahod ng 5, hindi na pupunta sa isa. Pero yung trabaho ng 5, isa lang ang gagawa nun. Slavery. Slavery. Aminin niyo man sa hindi, yan ang ginagawa ng Vision 2030 ng bansang ito. Yung Vision 2030 nila, panlabas lang po yan. Gagawa lang sila ng matatas na mga bagay, malalaking mga bagay, pero yung mga tao itself, wala silang pakialam. They have no heart for the workers, for the real workers na nagtataguyod ng bansang ito. At lately, di ba, kung nagbabasa kayong balita, karamihan sa mga proyekto lang mega projects nila, na pinag-ukulan nila ng trillions and trillions of dollars, itinitigil na po isa-isa. Why? Kasi nagsimula sa kayabangan, yung mga mega projects na yan. Yung mahabang ginagawa nila sa disyerto, dati milya-milya ang haba nun, ngayon kakaparanggot na lang yung The Line. Kakaparanggot. Yung Sindala, yung dati pinagtatrabuhan ni Ernani, siya mismo nagsabi, maganda lang sa picture yan, pero walang kwenta. Nanganganib na rin yung Sindala na yon. Yung The Cube, yung malaki yung mukab, yung malaking cube sana itatayo dyan sa malapit sa Boulevard, itinigil na rin. Pride goes before destruction. Walang mararating ang kayabangan sa harap ng Diyos. Ibabagsak at ibabagsak sila ng ating Panginoon. Ngayon, saan tayo susuling? O saan tayo sisilong? Kung ang ekonomiya ng mundo bumabagsak, siyempre kasama tayo doon. Ngayon na po ang panahon, we really need God now. At ang only way for us na maging malapit na malapit sa ating Panginoon, serve Him. Serve Him, kailangan nandun tayo sa front line, hindi sa last line. Dapat po lahat tayo mga Kristiyano, frontliners lahat. Frontliners lahat. Walang nasa likod. Frontliners lahat. Kung talagang mahal natin ang mga anak natin, mahal natin ang pamilya natin, hindi natin sila hayaang magutom, right? Then be more closer to God. Wala na pong ibang dapat tayong gawin, kundi yun lang. Draw near to me, and I will draw near to you. Yun ang sinabi ng Panginoon. Kung lagi tayong malayo sa Diyos, then malayo tayo sa pagpapala. Hindi lamang yun, ang delikado po doon. Kapag malayo tayo sa liwanag, at mas malapit tayo sa dilim, ano yung mga nasa dilim? Papapakin tayo ng mga nasa dilim. The darkness is very, very dangerous sa ating mga Kristiyano. Dahil kitang-kita tayo ng mga critters in the darks. Kitang-kita tayo ng mga ulupong sa kadiliman. Because we are light. Papapakin po tayo ng kalaban kapag tayo lumalayo sa Diyos. Parang araw lang yan. Kaya nga tayo nagtatrabaho sa umaga kasi safe sa umaga. Pagdating ng gabi, hindi na ganun ka-safe. Ganun din lang po yun. Kapag tayo malayo sa liwanag ng Diyos, ano in-expect natin mangyari sa atin? Which is, di ba, naging experience po yun ng mga Israelita sa ilang. Kaya nga ang isa sa naging Shekinah glory ng Panginoon, isa siyang pillar of fire sa gabi. Ang sabi ng Lord, wag kayong nalayo sa ilaw ko. Kasi pag lumayo ka sa ilaw ko, ano naghihintay? Mga ulupong natutuklaw sa kanila. Hindi lang ulupong, may mga scorpions, mga critters in the dark. Kaya maraming nangangamatay sa mga Israelita. Hindi yung ilaw ang lumayo sa kanila, sila ang lumalayo sa ilaw. At the only thing na naroon sa kadiliman is danger at mga bagay na ayaw nating datnan mangyari sa ating mga buhay. So, ito pong si Onesiferos, since nabanggit siya dyan, medyo pag-usapan natin si Onesiferos. Ang ganda po kasi na naging papel ni Onesiferos sa buhay ng ating kapatid. Wala po dyan sa mga slides, babasahin ko po rito. Sino si Onesiferos? 2 Timothy 1:15-18. Bago po itong 15, ang kwento po dyan sa taas, hindi ko nababasahin, ang kwento po dyan, iniwan ng mga kapatiran si Pablo alone. Pinag-iiwanan siya ng mga kapatid. Naging message na po yan long time ago. Balikan nyo na lang. Basahin nyo lang itong 2 Timothy chapter 1, yung buo. Maybe yung basahin nyo rin lahat, buong chapter. Diba? Andyan po yun.
sa kasagsagan na kung kailan kailangan ni Pablo ang kanyang mga kasamaan sa gawain, doon siya iniwan. At may mga pangalan dyan na binanggit, sabi dito, you are aware, sa verse 15, that all who are in Asia turned away from me. Iniwan siya ng mga kapatiran, among whom are Phygelus and Hermogenes. Sa pinag-aralan natin noon, bakit naging special mention yung dalawa? Alam niyo kung bakit? Maaring sila yung promotor. Sila yung nagsutsot, bumulong na hindi maganda sa mga kapatiran para iwan si Paul. Si Paul po, tinutuligsa, tinatry ng i-murder, tinatambangan na siya. Alam po ba na si Pablo, dumating yung time para makatakas lang siya sa murderous people? Inihulog siya, nasa tulay, inihulog siya sa basket para makatakas siya. Para makatakas siya ng kapatid. Bakit nangyari sa kanya yung buhay niya nalagay sa alanganin, sa panganib? Because of the name of the Lord Jesus Christ. Sino tumulong sa kanya para maghugos doon? Mga kapatiran din, mga faithful sa Panginoon. Pero among these people, maraming tumalikod sa kanya. Sa pangunguna ng dalawang magaling na ito, Phygelus and Hermogenes. Ang isa sa ayaw-ayaw natin mangyari sa buhay natin, na kung kailangan mo siya, saka kanya iiwan. Gusto ba natin yung ganun? Gusto natin yung ganun, mga kapatid? Ayaw natin, di ba? Especially, nung kailangan mo siya, at siya na lang talaga inaasahan mo, bigla kang iiwan. Masakit po yun. Masakit yun. Kasi, minsan, napaka-seldom naman tayo, mga ilangan talaga sa ibang tao. Seldom yun, mabibilang yun sa isang kamay na tayo mga ilangan talaga ng ibang tao. Pero itong taong ito, lagi mong kasama, na turingan mong brother or sister or kaibigan, nung kailangan mo siya, bigla kang tinalikuran. Ang sakit sa dibdib nun. Para kay mayroong malaking bato nakabara sa iyong dibdib, right? Yun ang nararamdaman ni Paul. At naniniwala ako, ganun din nararamdaman natin kapag nangyari sa atin yun. Huwag natin gagawin sa Panginoon. Kaya wag natin gagawin sa Panginoon yun. Kasi sabi ng Panginoon, ako ang bumubuhay sa iyo. It is I who created you. It is I na nagno-nourish sa iyo. Tapos ganun ang gagawin natin, tatalikuran natin siya. Isipin natin, kung ganun kasakit sa atin yung parang may bloke sa loob ng ating dibdib sa sama ng loob, lalong-lalo ng ating Diyos na buhay. Lalong-lalo na siya. So ito po yung mga panahon, wag nating tatalikuran ng Panginoon. Lagi tayo dapat nakaharap sa ating Diyos. Lagi tayong nakikipag-usap. So, let's show our God that we really care. Yes, nababasa ng Lord ang puso't isipan, but that is not enough. We must act. Ipakita natin. For whom, of course, number one, makita ng Panginoon, even though alam na niya, especially, makita ng bawat isa. Tayo yung magsisilbing magandang example sa bawat isa. Na kung hindi natin iiwan ng Panginoon, hindi natin siya tatalikuran, lagi tayo nasa front line, hindi sa likod. Simply because we love God at makikita ng lahat yun, magandang example for them to follow. Ulitin ko po, napakasimpleng verse, walang sinumang namamatay at nabubuhay sa sarili lamang. Lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating ikinikilos, nakikita ng lahat. May epekto yan sa lahat ng taong nakaikot sa iyo ngayon o sa atin sa buhay na ito. Kaya nga dapat maingat tayo sa pamumuhay natin. Ano sabi agad ni Pablo? Lumakad daw tayo circumspectly, sabi niya, lumakad daw tayo sa buhay na ito na parang may mga tibo around. Maingat sa paglakad. Yun mismo ang ginamit ni Pablo na example. Naranasan ko na yun kasi naranasan ko na makatapak ng bubog. Bali pa yung bubog na natapakan ko, mainit. Nakalimutan ko na yun, pero mainit siya. Nung matapakan ko, natusok na ako at nagdugo, mainit pa at the same time. Hindi ko yung nakalimutan ever. Bago pa lang kami ni Jay mag-asawa na, I don't know kung naalala niya. Pero yung mga panahon na nawawala ng kuryente, ng panahon ni Ramos, lagi tayo may gasera, ganyan. Basta natabig ko or nabasag yun, nakatapa ko ng isa. Ang sakit talaga. Mula nun, nagtanda ako hanggang ngayon. Pag may nabasag, huwag kang kumilos basta-basta. Yun po sinasabi ni Pablo. Sa paglakad daw natin sa buhay, parang merong nabasag, maraming tibo around, kaya maingat ang paglalakad. Ang tanong po, maingat po ba tayo sa ating buhay? Maingat po ba tayo sa pagsasalita natin? Maingat ba tayo sa ating mga actions?
Maingat ba tayo sa mga bagay na ito? Kasi yun po ang in-expect ng Panginoon. Hindi lamang si Paul, kundi tayong lahat. Maingat ba tayo sa pinopost natin sa social media? Yung mga pictures natin, yung mga rants natin sa social media, itigil na po natin yan. Kung magpopost tayo ng mga larawan, yun namang mapapapurihan ng Panginoon sa mga pictures. Opo, hindi po basta-basta post lang ng post. Tingnan mo, mapapapurihan ba ang Panginoon sa picture na ito na ilalagay ko? Malululhati ba ang Panginoon kapag sinabi ko ito sa social media or anywhere? Sa opisina, kapag ginamit ko pa yung magandang klase ng mga terminology na kinalakihan ko, matutuwa ba ang Diyos? Samantalang kaya ko naman mag-adjust. So marami pong dapat pinag-iingatan ang Kristiyano. Not just because of us, but because of all the people na mga kasalamuha po natin sa buhay. So, ano nangyari dito? Nung iniwan si Paul ng mga taong ito, ng mga naturingang mga kapatiran na ito, ang sabi niya sa verse 16, "May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus. For he often refreshed me and was not ashamed of my chains." So apparently, nung si Pablo nahuli siya, tinutugis nahuli, doon siya tinalikuran ng mga kapatiran. Nahuli yung kapatid dahil kay Kristo, saka pa siya tinalikuran ng mga kapatiran. Nakita niyo yung triple, doble-doble yung sama ng loob ni Pablo. Ang concern ni Pablo, kaluluwa nila para hindi mapunta sa impyerno. Pero nung siya makulong, siya tinutugis ng batas, iniwan siya. Ganun lang ba yun? Ganun lang ba yun? Kaya ganun na lamang ang kanyang pasasalamat kay Onesiphorus. "For he often refreshed me and was not ashamed of my chains. But when he arrived in Rome, he searched for me." Hinahanap niya ako, mga kapatid. Hindi po madaling maghanap nung araw na yon. Pwede pakilagay. Saan po yung mapin nung kung pinagkulungan kay Pablo? Dun yung sa Biman, dito. Saan po yung Biman? Ang hirap pong maghanap nung araw kung saan. Ngayon, sandali lang eh. Sandali lang. Saan po ba yung bahay para doon kami magbabible study? Pakiyan mo po yung mapin lang po. Ang bilis. Nung araw na yun po, hinanap siya ni Onesiphorus. Ngayon po, ang sisti dito, imagine, kung yung taong yun, tinitignan ng lahat bilang kriminal, kaya ikinulong, tapos hahanapin ko siya. Ipagtatanong ko sa mga, kasi ang gagawin ko, pupunta ko sa lahat ng mga presinto, tatanungin ko kung saan. Kung meron namang isang lugar doon na pwede mong kunin lahat ng information, pupunta ako para hanapin siya. Hindi lamang yun, pag natagpuan ko siya, dadalawin ko. Gasino lang yun ako, mapagbintangan din. Kasapakat ka nito, no? Kasapakat ka nito, no? Gasino na lang mangyari yun. Pero Onesiphorus doesn't care at all. Ang concern niya, si Pablo lang. Regardless kung ano pa mangyari sa kanya. Mabigyan lang niya ng konting, sabi dito, konting refreshment si Paul sa kanyang kalagayan. He doesn't care at all. Ang sarap magkaroon ng ganung klase ng kapatiran, Ganung klase ng kapatiran, ganung klase ng kapatid, ganung klase ng kaibigan. Napakasarap. At ganun na lamang nararamdaman ni Pablo. Chine-cherish niya ang taong ito because of that. He was not ashamed of my chains. But when he arrived in Rome, he searched for me earnestly. Hindi yun, nakapunta na po sa 5 presinto, wala talaga. Babalik na po ako dyan sa Jerusalem, mga kapatid. Sorry na lang, Paul, hindi ito makita. Hindi. Earnestly, ginawa niyang paghanap. Ang point po dito, hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakikita si Pablo. Yun po ang point dito. So, natagpuan niya ang mahal niyang kapatid na si Pablo. Verse 18, sabi ni Pablo patungkol kay Onesiphorus, "May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day." On that day. Lagi po itong sinasabi ng mga apostol, ng mga disipulo, yung word na on that day. Alam niyo kung ano yung pinag-uusapang on that day dito? Yung muling pagbabalik ni Jesus. Ang sabi ni Pablo, ang gantimpala ng Panginoon sa ginawa sa akin, makikita niya on that day. Kasi ano pa man ang pwedeng ibigay ni Pablo by that time? Ano bibigay ni Pablo? Silver or gold, wala siya. Isinuko niya ng lahat yun kay Jesus. Ni fame, wala na. Yung pangalan niya smeared na. Kung dati, pag sinabi niyang, ako si Pablo, ako'y Hudyo at Roman citizen, special treatment po yun. Pero wala na lahat yun for the Lord. Wala na. Ano pa ibibigay niya kay Onesiphorus? Of course, ano binigay niya? Word of God. At yung pangako ng Panginoon na one day,
Ano man yung gantimpalang para sa iyo, Onesiferos, ibibigay mismo nino, si Paul ba magbibigay? Ang Lord Jesus Christ ang magbibigay sa iyo. Well done, my faithful servant. Welcome, di ba, sa iyong Panginoon. Welcome ka sa langit. Yun po ang sinasabi ni Pablo dito. And hindi lamang yun, and you will know all the service he rendered at Ephesus. Hindi lamang si Pablo, sadyang mabait talaga ang kapatid na ito. Hindi lamang sa church nila siya nagsaserve, hindi lamang kay Pablo, pa sa church ng Panginoon, nagsaserve po si Onesiferos. Kaya po tayo, pag nagkahiwa-hiwalay, mga kapatid, huwag niya ititigil ang paninilbihan sa Panginoon. Maaring soon, magkahiwa-hiwalay tayo. Pero regardless, huwag niyo ititigil yung sinimulan ng Panginoon dito. Kasi ako, I'm sure that He who began a good work in you will be faithful to complete it. Pero kayo rin po mismo, be faithful to the Lord, na patuloy kayo magsilbi saan man kayo mapunta after ng mga panahon magkakasama tayo sa lugar na ito. Huwag niyong kalilimutan ng Diyos. Huwag niyong kalilimutan ng Panginoon. Alam ko madaling lumipat ng tao, pero mag-pray tayo, Lord. Alam ko madali akong makalimot sa iyo. Bumabalik ako kaagad sa dati kong ugali, dati kong gawi, dati kong mga kaibigan. But Lord, I'm seeking for help from you, O God. Help me, Holy Spirit. Yun ang tunay na paghingi ng tulong sa Diyos. Lumuhod tayo kasi hindi natin kaya . Lumuhod tayo, Lord, help me, O God. Help me kung hindi ko po kaya. Ikaw na ang mismong totally kumontrol sa akin. I am under you, O God. Ikaw ang aking sovereign God. So, be in total control of my life. Hindi lamang yon. Tingnan natin yung ilang mga key details patungkol po kay Priscilla sa kay Aquila. Iba po dito nabanggit na natin. So, number 1 po, missionary partners. Sila po yung fellow workers in Christ Jesus. Kasi isa-isa lang po, kasama sila ni Pablo. At ang kagandahan po, number 2, yung nakita natin kanina, sila din po kasi katulad ni Pablo ay tent makers. This allowed them to work and minister together. Nung namasa ko ito, sabi mo, ang sarap naman ng ganun. Katrabaho mo, kapareho mo ng kabuhayan yung pastor. Katulad mo ng kabuhayan si Pablo o si Pedro or ang Lord Jesus Christ, katulad mo siyang karpentero. Isipin niyo yung klase ng, pareho kami ng kabuhayan, nakakatuwa naman. Sa Pilipinas po kasi meron din mga pastor doon kasi hindi lahat ng pastor kaya talagang mabigyan ng church. So, kinakailangan nilang magtrabaho. Imagine, kasi nakikita namin ni Mrs. siya, may makakapatiran kami, kasama namin sa gawain sa umaga. Mamaya po sa gabi, sa bandang hapon, nagbabiyahe na po yung mga yun. Nagtatricycle. Opo. Uy, si Brother Gadong yun . Uy, si Brother, nakakatuwang makita yung mga kapatiran sa kanilang normal na pamumuhay. Sa kanilang hanap buhay, napakarangal. Ganun po sila. Nagsisilbi sa Diyos at nagtatrabaho rin. At yung trabaho nila, kailanman hindi naging sagabal sa gawain. At yung gawain, hindi rin naging sagabal sa kanilang trabaho. Kung talagang gusto natin, walang imposible. Kaya nating magsilbi sa Panginoon na hindi nasasagasaan ang ating trabaho. Kaya nating maghanap buhay na hindi nasasagasaan ang gawain. Yun po ang normal. Kasi I believe, yun yung normal na pagkakalikha ng Diyos sa atin. Ang hindi po normal, naapekto ng trabaho natin yung ating paninilbihan sa Panginoon and vice versa. Yun ang hindi normal. Akala kasi natin ang normal, pag may trabaho ka na, masasagasaan ng gawain. Yung normal na kasi yun kasi hindi ba may trabaho na siya? So, medyo masasagasaan ng gawain. Akala lang natin yun ang normal. Hindi po yun ang normal. Yun actually ang abnormal. Ang normal, binigyan tayo ng Diyos ng trabaho, at nagagawa pa rin natin fully ang ating ministry sa Kanya. Yun po ang normal. Binabaliktad ko po ngayon ang ating kaisipan. Okay? Naging malinaw na po sa atin yun. Ang normal, boast na gagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Pananilbihan sa Kanya at paghahanap buhay. Yun po ang normal. Hindi yung katulad ng lagi natin sinasabi noong araw. So nakakatuwa. Katulad nilang tent maker, si Paul. Ang sarap siguro nun, habang gumagawa kayo ng tent, magkakaganyan kayo. Kumusta po, Apostle Paul? You know, yung constant yung communication. Ang sarap ng ganun, Pag may question ka, nga po pala, Pastor Paul, ano nga po pala yung nangyari doon sa Ephesus? Di ba, ang sarap ng ganun? Ako, in-imagine ko po yun. Gaano kasarap yung ganun?
na kapwa mo mananampalataya, kasama mo sa trabaho. Hindi natin dapat iwasan yung mga trabahong meron ako, may pastor pala doon. Doon pala, ano ba si Kuya Lito? Pwede yung sa ibang branch na lang ako ilagay. Mababantayan ako ng todo nito. Yan. Ang sarap na may kasama kasi pag nag-usap kayo, laging ang Panginoon ang pinag-uusapan. Kung may pag-uusapan namang labas sa simbahan, ang Panginoon pa rin ang sagot sa lahat ng bagay, labas man sa simbahan. Laging ang Panginoon ang bida kapag kasama natin ng mga kapatid. Sino pa sila? Sila po rin po ay church leaders. Why? Because they hosted house churches in Ephesus and Rome. Gano'n ba kalayo yung Rome sa Efeso? Napakalayo po nun. Hindi ko na kayang sabihin ko ilang kilometro. Napakalayo ng Roma sa Efeso. Yung Ephesus po kasi nasa Greece. Yung Rome nasa Italy. Ang layo nun. Malaking dagat ang nakapagitan doon. Pero ano sabi dito? Nag-host sila ng churches. Doon sa dalawang church na yun, na napakalayo ng pagitan sa isa't isa. Yung pong pastor namin dati sa Pilipinas, ganun din siya. After niya pong mag-minister sa amin, sa Pasig, meron siyang pupuntang malayo, doon naman siya magdaraos ng gawain. To be honest, siya ang naging focus, of course, ang Panginoon. Pero, besides sa Panginoon, here on earth, tinitingnan ko maigi yung pastor namin noon. Sabi ko, hindi rin pala basta-basta rin talaga maging leader ng Panginoon. Pero, hindi imposible. Ang kailangan talaga, ibigay mo lang pa sa Panginoon yung hinihingi niya. And all of these things will be added unto you. Nagawa niya. Ako po kasi ng simpleng prinsipyo ko sa buhay, kung nagagawa niya, magagawa ko rin. Ganun lang kasimple. Kasi yun mismo nakita ko mismo sa mga manggagawa ng Panginoon. Ito pang isa po magandang detalye patungkol sa mag-asawang to. Sila po ay instructors din po sila. Why? Because they taught Apollos the way of God more accurately. So dito po muna tayo. Maganda po itong kwentong ito. Naalala po ninyo sa 1 Corinthians, yung unang mga salita ni Pablo. Yung mga kapatiran sa Corinto, di ba? Nakakanya-kanya sila. Yung iba, kay Pablo ko, Pablo. Iba naman kay Apollos daw, Apollos. Kaya sabi naman ni Pablo, anong ginagawa niyo sa church? Bakit kayo, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Sino ba nagdidilig? Si ba nagpapalago? Hindi ba ang Panginoon? Kaya ang point doon, nabanggit si Apollos ngayon. Ngayon dito pa malalaman natin, bakit ba pinagko-compare si Pablo sa si Apollos? Okay. Pagkainom ko po, kukwento ko sa inyo. Napaka-exciting po ng Biblia. Napaka-exciting. Okay, now, ito po yung kwento ni Apollos. Now, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, so Egyptian, may pagka-Egyptian, pero malamang Griego siya. Jewish Greek. Okay? A native of Alexandria came to Ephesus, dumating siya. Ito po ang sinabi patungkol kay Apollo. He was an eloquent man. Ang galing niya magsalita. He was an eloquent man. Competent in the scriptures. Pagdating sa Old Testament, talagang pagbalik-balik rin man natin ang tanong natin kay Apollos, masasagot niya eloquently. Magaling siya magsalita. Matalino po si Apollos. Kabisado pa niya ang kasulatan. Yun po si Apollos. He had been instructed in the way of the Lord. Ang kagandahan po, even though alam niya ang Old Testament, meron pa lang siyang konting nalalaman sa New Testament. Pero ganun siya kagaling. And being fervent in the Spirit, ito po ang susi. Matalino si Apollos, yung nga lang, eloquent siya sa pananalita, yung nga lang, kulang pa yung nalalaman niya about the Lord, pero alam niya lahat patungkol sa Old Testament, alam niya lahat. Pero, nung ma-share siya ng word ng ating Panginoon, yun pa lang yung nalalaman niya. Yung palang, limitado pa lang nalalaman niya, pero naging fervent na kaagad siya sa kanyang faith sa Panginoon. Even though hindi pa niya kilala, maigi ang Panginoon kasi hindi pa naman nasulat yung New Testament nung panahon na ito. Parte nga siya ng New Testament, di ba? So ano nalalaman niya? Kung ano lang yung maririnig sa mga apostles by that time, kapag sila yung magba-Bible study, nagme-message, yun palang na alam ni Paulos. Pero naging fervent kaagad siya. Isa po ito sa susi, kung gusto nating maging kagamit-gamit sa Panginoon, be fervent in spirit. Fervent. Ibig sabihin po huwag tayong patitinag sa ating faith. May guluman or wala, nag-aaway man yung mga kapatiran o hindi, andun tayo sa gawain, hindi tayo nawawala. Aral lang ng aral, silbi lang ng silbi. Ganun kasi.
itong si Apollos. Imagine para siyang the best of both worlds. Itong taong to. Kaya nakilala siya kaagad sa Korinto Nakilala siya. Hanga sila kay Apollo. Though, yung nga lang po, ang alam pa lamang ni Apollo ay yung baptism ni John the Baptist. Kasi po, dati siyang tagasunod ni John the Baptist. Naalala niyo yung kwento ng si John the Baptist na binaptize niya ang Panginoon? Isa sa mga taong yun, sa kanyang mga kasama or assistant, let's say, mga tagasunod ni John the Baptist, yung ilang mga apostol, saka ito pong si Apollos, nandun siya. Yun ang alam niya ngayon. Ang alam na niya, merong baptism through John the Baptist. Wala pa siyang alam sa baptism of the Holy Spirit. Wala pa. Malaking possibility, nung bumaba ang Holy Spirit ng araw ng Pentecostes, baka hindi pa siya nakatanggap nun or what. Basta kulang na kulang pa siya dun sa mas malalalim na knowledge about the gospel of the Lord Jesus Christ. Wala pa siya nun. So yun pala nga alam niya. So, he began to speak boldly in the synagogue. Ganun na ka-fervent yung faith ni Apollos, nagsasalita na sa sinagoga. But when Priscilla and Aquila heard him, kasi dumadalo sila sa pag-aaral pa rin, even though meron silang Bible study, dumadalo pa rin sila sa synagogue, nakikinig sila sa pagbasa ng Torah, ng Old Testament. Narinig ngayon ni Aquila at Priscilla, itong batang to, napaka-eloquent. Saka tingnan mo, alam na alam niya napakagaling. Saka hindi lamang yun, alam niya si John the Baptist. Malalim na ang pananampalataya ng batang ito. Yun nga lang, sabi ni dito, they took him aside. Nung tapos na magsalita, si Apollos, nag-usap na tinawag, Apollo, halika. Kausapin ka namin ni Mrs. Parang ganun. So doon sila sa isang sulok. They took him aside and explained to him the way of God more accurately. Ministry po nating lahat yun. Maraming tao magsasabi, kilalan lang ang Diyos. Then it's our job, our ministry to, more accurately, ipakilala ang Diyos sa kanila. Maraming nagsasabi, nabasa ko na ang Biblia, o nabasa ko na siya. Okay. Anong trabaho natin? I-guide sila. Diba? Sa Word of God, more accurately. Kasi yung mga sumasambang, nagsasabing Kristiyano, and yet sumasamba rin sa Diyos-Diyosan, nagbabasa rin sila ng Biblia at naniniwala rin sila sa Diyos. At that's very good. Pero kailangan pa lang makilala ang Diyos, malaman ang salita ng Panginoon, ng kanyang utos, yung mga do's and don'ts, tayo na ngayon ang bahala doon. Tuturuan natin sila ng more accurate na klase ng pagsamba, pananilbihan sa ating Panginoon. Yun po ang ministry natin. Di ba? Ang dami nating kamag-anak, ganyan sila. Very good yun. Hindi na halos ganun kahirap yan. Share ng gospel. Tayo ngayon, ang papel natin, more accurately, ipakilala ang Diyos sa kanila at ang gospel ni Jesus Christ. Yun po yung kwento ni Apollos. Kaya nga, ito nga, yung mga galing ng mga kapatid sa Korinto, pinaglalaban versus Pablo versus Apollo. Minsan binanggit ni Pablo, kasi po si Apollo talaga, magaling siya magsalita. At si Pablo po talaga, hindi po siya ganun ka-eloquent magsalita sa harapan. Hindi po. I don't know kung siguro utal siya, kasi wala naman nabanggit. Walang nabanggit sa Biblia kasi, pero hindi siya talaga speaker. Kaya po mag-iingat tayo, wag nating sisinuhin ang mga tumatayo sa pulpito. Hindi eloquent magsalita, ayaw na natin. Remember, si Pablo po, hindi eloquent magsalita. Hindi siya parang all-knowing kapag tumayo sa pulpit. Hindi po ganun si Pablo. Pero mahusay po si Pablo saan? Sa kanyang pagsusulat. Kaya ilang epistle yung sinulat niya at punong-puno ng wisdom of God at talagang ayos na ayos pag binasa natin ang mga sulat ni Pablo. So ulitin ko po, kahit sino ang patatayo ng Panginoon sa pulpito, ang Diyos pa rin nagsasalita behind that person. Eloquent man siya o hindi, nakakabulol-bulol man yan o hindi, ginagamit sa ng Diyos, igalang po natin. Walang comparisonitis sa Kristyanismo. Wala. Because we only one God. We have only one God. Hindi nahahati ang Diyos. Isa lang siya. At yun ang dahilan kung bakit yung taong yun nakatayo sa pulpito, nagtuturo, nag-e-exhort sa ating lahat. Ang dami na nakukuha ang aral, sa mga bagay na ito. So yun po ang kwento ni Apollos. At lastly, finally, notably, itong dalawang ito, they risked their lives for Paul. Di ba binasa natin kanina yan sa ating key scripture? Ang sabi doon, babasahin ko po muna sandali yung key scripture. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risked their necks for my life. Talagang neck.
Ginamit ni Pablo yung example ng pinupugutan ng ulo. Kumbaga, dapat napugutan na ako ng ulo. Pero ang ginawa nila, kahit muntik na siya mapugutan ng ulo, nilagay nila yung parang nilang nilagay sa ano ba yung tawag dun sa pinaghihiwaan ng manok? Ha? Sa sangkalan. Para nilagay na rin lang sa sangkalan ng mga leeg para sa akin. Ang sabihin nun, yung buhay mismo nila na risk sa pagtulong nila kay Pablo. Hindi matatawaran ang klase ng pananampalataya, kabaitan ng mag-asawang ito. They are willing to sacrifice themselves. Hindi hiningi ni Pablo yun. Pero ng mga panahong si Pablo po tinitugis, gustong patay ng mga tao, malamang sa Ephesians daw o sa Corinth Church, doon nangyari ito, hindi lang nabanggit sa Biblia, maaaring doon nangyari, iniligtas sa mag-asawang ito, si Apostle Paul. Look at that. Kung hindi kumilos yung mag-asawa, yes, pwede namang meron ibang kumilos, di ba? Kaso wala kasing ibang kwento ang Biblia, isa lang eh. Isa lang ang Biblia. At sila yung gumanap doon sa parte na yun. Itong mag-asawang ito. Supposedly, napahamak na si Pablo, pero because of them, nagpagamit sila Panginoon, hindi napahamak ang ating kapatid ni si Pablo. This is Christianity. Ito yung hinahanap natin sa klase ng Kristyanismo, supposedly na meron ngayon. Lahat ng binanggit natin dito. Panghuli po, a very good example to follow. Priscilla and Aquila serves as a biblical example of a husband and wife team dedicated to serving God together in ministry and hospitality. Bago magsimula ang gawain sa bahay, siyempre dapat mag-uusap muna yung mag-asawa. Hindi pwedeng si Mrs. lang ang payag na magkaroon ng Bible study sa bahay. Dapat po pati si Mr. Hindi po pwedeng si Mr. lang ang gusto magsimula ng gawain sa bahay. Dapat po pati si Mrs. Why? Because you are one. Ang sabi sa Biblia, isa lang ang babae at ang lalaki. Ang mag-asawa ay isa lamang. Iisang katawan. At ang pinag-uusapan po natin, yung mga bagay na hindi ikasisira ng pamilya. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung mga bagay na lalong ikalalago, ikatitibay ng pamilya at ng pagsasamahan ng mag-asawa. Bakit hindi natin gagayahin? Kung talagang gusto natin tumibay ang ating relationship with our husbands, with our wives, serve the Lord together. Serve the Lord together. Hindi ko pa naman siya asawa kahit na boyfriend mo pa lang, girlfriend mo, sa tulong ng Panginoon, i-evangelize mo yan, ilapit mo sa Diyos. Dapat nga doon nagsisimula, di ba? Bago pa kayo mag-isang dibdib, na ilapit mo na sa Panginoon yung tao. Dapat nga, parang si Joseph lang, saka si Mother Mary, di ba? Pareho na silang believer ng God. Kaya nang pagsamahin, superpower of faith, meron yung mag-asawa. Ganun din po, si Aquila saka si Priscilla. So, iniiwan ko sa inyo yung church na ito, kung talagang mahal po natin ang pamilya natin, serve the Lord together. Kung yung asawa natin matigas ng ulo, ayaw, then, sige lang, sige. Kausapin natin, it is the Lord na nagsasabi nito, hindi ako mahal. Ito pong sinasabi ng Panginoon. Kailangan kapit kamay tayo sa pagsisilbi. Kung gusto natin ang pamilyang ito, maging pamilya ng Diyos. Yung pamilyang laging nasa kamay ng Diyos, hindi niya iiwan, ipababayaan man. Yung pamilyang magsisilbing ilaw sa ating barangay, magsisilbing ilaw sa ating mga minamahal sa buhay. Sa panghuli po, pinagsama ko yung Galatians 6:10 sa Romans 12:3. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith, sa kapwa natin mananampalataya. And contribute to the needs of the saints o ng mga kapatiran, seek to show hospitality. If we really love each other, dapat hospitable tayo sa bawat isa. Kundi sa pamumuhay mismo. Ipakita po natin yan. Katulad po na nakita natin magandang example ni Priscilla at ni Aquila.